kaalaman ay mapababahagi sa hapon na ito. Bidillahi ta'ala. So bago po ang lahat mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kunting anunsyo lang, kung maaari po, agahan po natin ang pagpunta dito sa Islamic Center at para po masimulan po natin ang maaga. Kung maaari nga, kung makapagsimula man tayo ng maaga, para makonsume po natin ang oras natin dito, hindi tayo maapiki sa although hindi na po namin kinukuha yung oras dyan para magsalita dyan sa court, dahil kung kukunin pa po namin yung oras ay magiging na po yung oras natin, maiiksi na po yung oras natin. So mga kapatid, yun lang ang hiling namin. Every mga manager nyo dati at saka yung mga iba yung mga kasamahan na dumalo dati sa pagtitipon, ay alam naman natin talaga na isa sa mga layunin o hangarin talaga natin bakit naganap itong palaro natin ng basketball, para makapagbigay tayo ng mga information o kaalaman sa ating din, sa ating pananampalataya. So, ngayon, welcome po. Ngayon mga kapatid, isa namang mabiyayang araw sa atin na kung saan makadaupang palad po natin ang ating butihing Sheikh, na kung saan ito po ay galing pa ng Islamic University of Medina. So ito ay taga ang kanyang kurso po ay Aqida wa Da'wa. So, alhamdulillah mga kapatid, mamaya pwede kayo magtanong hingil sa kanyang paksa na batalakay. At si Sheikh Abdul Muhsin Aranay, siya po yung magbibigay ng kaalaman itong hapon na ito. Palyat-apat tayo, Sheikh. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Sa lahat po na dumalo sa pagtitipon na ito, na kung saan ay hinihiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapakipakinabang ang pagtitipong ito. Binabati ko po kayo lahat ng pagbati ng relihiyong Islam, na kung saan ito rin ang pagbati ng mga tao bukas sa araw ng paghuhukom sa kanyang paraiso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una sa lahat ay pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang karapat-dapat pasalamatan sa lahat. At ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang po ito sa kanyang mga karapatan. Kabilang po ito sa mga karapatan ni Allah sa atin, na kanyang mga alipin na dapat natin ipagkaloob ito sa kanya. Dahil sinabi ni Allah sa Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung inyo mang bibilangin ang awa o yung awa ng Allah sa inyo, ay kailanman din nyo ito mabibilang. Kaya sa isa pang bersikulo ay nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kanyang mga alipin na nagpapasalamat sa kanya. Sabi niya, wala in syakartum la azidannakum. Kung kayo man ay maging mapasalamatin sa akin, or kung magpasalamat kayo sa akin, ay dadagdagan ko pa na Allah subhanahu wa ta'ala ang aking awa o biyaya sa inyo.
So itong pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa po ito sa dahilan kung bakit dumarating sa atin ang kanyang mga biyaya na hindi na natin namamalayan kung saan na ito nagmumula. Dahil ito sa ating tunay na pagpapasalamat sa Kanya. So bakit ko sinabi tunay na pasasalamat? Kasi hindi lahat ng pasasalamat ng tao kay Allah ay totoo. Sapagkat ang pagpapasalamat sa Allah ay hindi lamang ito salita na binibigkas ng ating mga bibig. Hindi lang po ito salita na bibigkasin ng ating mga dila. Na masasabi na natin na si fulan o ang isang tao ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pasasalamat kay Allah ay sinasamahan natin ng gawain at tunay na pananampalataya sa Kanya. Ang tunay na pasasalamat kay Allah sa pamamagitan ng paggawa ng Kanyang mga kautusan at pag-iwas ng anuman na Kanyang ipinagbawal. Dahil itong pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang po ito sa mga bunga ng pananampalataya sa Kanya. So once ang taong Muslim ay nagbunga ang kanyang pananampalataya kay Allah or totoo ang kanyang paniniwala kay Allah, isa sa magiging bunga nito ang tunay na pasasalamat sa Kanya. Na ang tunay na pasasalamat kay Allah, kagaya ng ating nabanggit kanina, mangyayari lamang po ito kung atin itong sasamahan ng gawa, kung saan ay yung gagawin natin ang anumang ipinagutos sa atin ni Allah, at kung ano man yung Kanyang ipinagbawal ay atin yung iwasan. Hanggang sa nalalaman natin at makaya natin. Kasi nagwika si Allah sa Quran, sabi niya, "Fattaqullaha mastata'tum," katakutan nyo si Allah hanggang sa inyong makakaya. So mga kapatid, sa pananampalataya, ang topiko po na aking maipaparating sa hapong ito, patungkol po ito sa isa sa mga importanteng usapin patungkol sa akida o doktrina natin na mga kamusliman. I believe majority dito balik Islam, tama po ba? Sino po ba dito yung mga kapatid nating mga balik Islam? Taas yung kamay. Huwag nyo pong ikahiya yung pagkabalik Islam nyo. Kasi malaking biyaya yung pagbalik nyo sa Islam kung saan dyan kayo nagmula. So, tandaan ninyo na sa oras ng niyakap ninyo ang Islam, hindi kayo lumipat ng ibang lugar na hindi nyo pinagmulan. Bagkus nagbalik lamang kayo kung saan kayo talaga nagmula. So, yun. Sa oras ng niyakap ninyong Islam, ang katotohanan dyan ay bumalik lamang kayo kung saan talaga kayo nagmula. Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Lahat ng bagong silang na sanggol, ang origin niyan ay ipinanganak yan sa relihiyong Islam. So kayo, nung lumabas kayo sa sinapupunan ng inyong mga magulang, Muslim na kayo. Yan yung origin talaga ng tao. Yan yung origin ng tao. Ngunit bakit napadpad kayo sa ibang relihiyon? Napadpad kayo sa pagsamba sa iba pa kay Allah? Sabi ng Propeta Muhammad, "Faabawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Ngunit ang kanyang dalawang mga magulang, sila yung naging dahilan kung bakit naging Hudyo sila, naging Kristiyano sila, o naging pagano sila. Kasi yun yung namatahan natin. Yun yung namatahan nyo na habang lumalaki kayo, ano yung relihiyon o pagsasabuhay nila ng pananampalataya ng mga magulang natin. Yun yung kinagisnan natin. Yun yung doon tayo namulat. So, sa oras na niyakap natin ng Islam,
Nagbalik ka lamang kung saan ka talaga nagmula. Kaya bakit doon sa Pilipinas tinatawag kayo na balik Islam? Kasi bumalik lamang kayo kung saan kayo nagmula. So alhamdulillah ay biniyayaan kayo ni Allah na makabalik kung saan talaga kayo nagmula. Marami pa tayong mga kapatid, lalo na doon sa Pilipinas, na hanggang ngayon hindi pa nakakabalik sa kanilang pinagmulan. So yun ang ating pagsikapin habang andito tayo, nakakasama tayo sa grupong ito, sa mga pagtitipon na ito, pag-aaral na ito, na kung saan ay mag-aral tayo ng Islam, magtipon tayo ng sapat na kaalaman patungkol sa Islam. Yung tamang kaalaman. Bakit sinabi ko yung tamang kaalaman? Kasi hindi lahat ngayon ng nagpapalaganap ng Islam ay tama yung kanilang katuruan. May mga nagtuturo ngayon ng Islam pero kaligawan, hindi naaayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mag-ingat po tayo doon na baka yun yung mga mapakinggan natin, sila yung mapaniwalaan natin, na yung resulta nun na malihis tayo o mawawala tayo sa tamang landas. So mga kapatid sa pananampalataya, matapos natin mapag-aralan ang relihiyong ito, ay kung sa kwan pa, sikapin natin na yun nga, makapagtipon tayo ng sapat na kaalaman dito sa lugar na ito. Kasi baka maging dahilan tayo bukas pag-uwi natin doon sa Pinas, maging dahilan pa tayo kung paano yung mga kapatid natin makakabalik sila kung saan talaga sila nagmula. Yung mga kababayan nating mga hindi pa Muslim, lalo't lalo na sa pamilya natin. Kasi kung meron man tayong dadakwahan, kung meron man tayong tuturuan ng Islam, kung meron man tayong pararatingan ng mensahe ng Islam, number 1 ang ating mga pamilya. Order ni Allah sa Propeta Muhammad. Anong sinabi niya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Babalaan mo Muhammad yung mga malalapit mong kamag-anak. So kung meron tayong dadakwahan, priority yung ating pamilya, yung mga magulang natin, yung asawa natin, yung mga anak natin, mga kamag-anak natin, kapitbahay natin. Yun yung obligasyon natin. So paano natin sila mahihikayat sa Islam na ito habang andito tayo tas hindi tayo nagsasaliksik ng kaalaman, di tayo nakikinig sa mga ganito. So yun sulitin natin kasi sa gusto man natin o hindi, yung pag-stay natin dito sa Saudi ay isa lamang tayong bisita dito. Limitado lamang yung pananatili natin. Hindi sa hindi, kung hindi man tayo mamatay dito sa Saudi, walang mangyari sa atin dito, naway ipalayo yun ni Allah, ay uuwi tayo sa Pinas, uuwi tayo sa mga pamilya natin. Paano natin maipaparating sa kanila yung Islam kung hindi natin ito pinag-aralan dito? May Islamic Center na nga tayo, di pa natin masyado dinadaluhan, tapos may Ustadz Hamdi na kayo at Ustadz Jomar na kayo dito, di nyo sinusulit yung mga oras na andito sila sa pagtatanong patungkol sa Islam. So malaking kawalan na yon. Malaking kawalan na yon. So sana sulitin ninyo yung panahon na andito tayo. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit ko kayo tinanong kanina kung sino yung mga balik Islam dito? Kasi may connection po ito sa topiko natin ngayong hapon. Actually, kung ilang minuto naman ako nagsasalita, ang totoo niyan, hindi pa tayo pumasok sa topic natin. Lahat yon introduction pa lang. Mukaddima pa lang yon. So, tanongin ko kayo ngayon. Naaalala nyo pa ba yung panahon o yung segundo o yung oras na niyakap niyo yung Islam? Ano yung binigkas ninyo nang kayo ay pumasok sa Islam? Sino pa ba sa inyo, lalo na yung mga kapatid natin balik Islam, sino pa ba yung nakakaalala dun? Ano yung sinabi ninyo na sa pamamagitan ng iyon nakapasok kayo sa relihiyong Islam? Ha? Yung tinatawag na shahadatain. Ano pala itong shahadatain? Ito yung topic natin ngayon. Yung shahadatain, yung nagsabi kayo ng ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanungin ko kayo ngayon, naintindihan nyo yan? Ay, ito na tanungin nyo yung mga sarili nyo. Tanungin natin yung ating mga sarili, pero wag na nating sagutin
yung maririnig natin. Ikaw na mismo yung sumagot sa sarili mo. Yung binigkas mo na iyon, naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan mo ba yun? Sino yung nakakaintindi doon? Muskila. Malaking problema yan. Kung yung shahadatain na binigkas natin sa oras na niyakap natin ng Islam ay hindi natin naiintindihan. Kasi yung shahadatain hindi lamang yan salita o phrase na binibigkas. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung pasasalamat kay Allah, hindi lang yan salita na binibigkas. Lalo't lalo na yung shahadatain, hindi lang yan salita na binibigkas. Sinasamahan yan ng totoong paniniwala o totoong pananampalataya at paggawa kung ano yung kautusan ng phrase o kasabihan na ito. So kailangan maintindihan natin ito, malaman natin ano ang ibig sabihin nito, ano yung mga aral nito, ano yung dapat natin paniwalaan bilang nagsasabi ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kailangan natin yan maintindihan, malaman lahat. Malaman rin natin kung ano yung ipinagbabawal ng salitang ito upang ating itong iwasan. Kasi yung pag La ilaha illallah Muhammad Rasulullah natin, may mga gawain na nakapapawalang bisa nito. Iyadan billah. Nakakapawalang bisa. Nakakapa-invalid nito. Akala natin nakapasok na tayo sa Islam, di na tayo makakalabas. Maraming mga Muslim nakakalabas sa Islam nang hindi nila namamalayan. At dahil yun sa kamangmangan sa Islam at di nila pag-aaral. So mapalad tayo kasi nandito tayo sa mga ganitong upuan at pagtitipon, nakakapag-aral tayo kahit papaano. So yung shahadatain mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una, sabi dito, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at alamin natin na ang tinatawag na shahadatain, ito po sila yung susi ng relihiyong Islam. Bakit sinabi na ito po ang shahadatain ang susi ng Islam? Kasi walang sino mang tao ang makakapasok sa Islam maliban na lamang nangangailangan siya sa susing ito. Ang Islam ay para siyang pintuan na kailangan niya ng susi upang mabuksan niya ito. At ang susing iyon ay ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaya tanungin ko kayo ngayon. Example, may isang tao na yung pinaniniwalaan niya na wala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban na lamang kay Allah. At si Muhammad ang sugo ni Allah. Naniwala siya doon. Sapat na ba yun upang maging Muslim siya? Sapat na ba yun? Muslim na siya kahit hindi niya bigkasin yun? Ha? Sapat na ba yun o hindi? Hindi pa. Hindi pa sapat. Kailangan itong bigkasin. Bigkasin ito mga kapatid sa pananampalataya. Then sabihin ko sa iyo, tanungin ko kayo ngayon, binigkas nyo na nga, sapat na ba yun? Hindi pa. Kasi marami ngayon yung nagsasabi ng La ilaha illallah pero ginagawa nila yung mga gawaing nakakapawalang bisa ng La ilaha illallah. May mga tao ngayong nagsasabi ng Muhammad Rasulullah pero gumagawa sila ng mga gawaing nakakapawalang bisa nito. So yun. So kailangan, aside sa mabigkas natin, maintindihan natin ang ibig sabihin nito at isabuhay natin ito. Ano yung pinag-utos ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atin itong isabuhay. At ano naman yung ipinagbawal nito ay atin itong iwasan. So yun nga mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ang tinatawag na susi pagpasok sa Islam. Ang tinatawag na shahadatain. Ang shahadatain mga kapatid, ang word na shahada, kung usapan pa, testimony po ito. Testimony. Yung declaration natin. Yung panunumpa natin. Actually, yung ginamit dito is muthanna. Ibig sabihin ng muthanna, dual. Ibig sabihin, dalawang testimony. So ano yung dalawang testimony na yun? Yun na nga, unang testimony natin yung ashhadu an la ilaha illallah. Yung sumaksi ako'y sumasaksi na wala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban na lamang kay Allah.
Then, yung pangalawang testimony, yung wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo o sugo ni Allah, mensahero, propeta ni Allah. Na kailangan maintindihan natin yan. Ano yung katuruan yan, ano yung pinagbabawal yan, at isabuhay natin. So hahatiin ko yung topiko natin sa hapon na ito sa dalawang bahagi. Inshallah, sisikapin natin na ma-explain natin na mabuti ano si la ilaha illallah at ano si Muhammad Rasulullah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kagaya ng nasabi natin, kahit pa ngayon si kafir o si non-Muslim, naniniwala siya kung ano yung mensahe ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kung di naman niya ito bibigkasin, hindi siya makakapasok sa Islam. Di sapat yung pagpaniwala natin sa mensahe ng la ilaha illallah pero di natin bibigkasin. Di rin sapat yung bibigkasin natin, di naman natin isasabuhay, or hindi naman natin yung paniniwalaan ng sigurado talaga, kasi yung la ilaha illallah pa lang, yung unang testimony natin, may mga kondisyon yan. May 7 kondisyon ang tinatawag na la ilaha illallah. Na kailangan yung 7 iyon ay nasa atin. Kung wala yun, hindi natin mapapakinabangan yung pagsabi natin ng la ilaha illallah. Isa sa mga kondisyon, yung unang kondisyon ng la ilaha illallah, yung tinatawag na al-ilm, yung kaalaman. Ibig sabihin, alam mo yung ibig sabihin ng la ilaha illallah. Gets mo yung la ilaha illallah. Ano yung katuruan nito? Ano yung mga kautusan nito at ipinagbabawal nito? Pangalawa, yung tinatawag na yakin. Ang ibig sabihin ng yakin, yung kasiguraduhan, yung sure ka talaga. Yung sure ka sa yung mensahe ng la ilaha illallah, walang halong pagdadalawang isip. May mga tao kasi na nagsabi sila na wala nang ibang Diyos maliban pa kay Allah. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Pero meron pa sa kanilang mga puso na pagdadalawang isip sa kahulugang iyon. So hindi pwede. Hindi pwede na magdadalawang isip ka sa la ilaha illallah. Then, ano pa yon? Sino yung nakakaalala pa? Al-ikhlas. Yung pagiging sincero. Pagiging sincero natin sa pagsabi nito, sa pagbigkas nito ng la ilaha illallah. May nagpilit ba sa'yo? Kasi kung napilit ka lang magsabi ng la ilaha illallah kasi papatayin ka o ano ba? Hindi mo mapakinabangan yung la ilaha illallah. Kailangan yung pagkasabi natin dyan, yung taos-puso. Taos-puso, kasi ang Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sinabi ni Allah. Si Allah ay tumatalima lamang siya mula sa mga taong totoo yung takot nila kay Allah. Meaning yung totoo yung kanilang pananampalataya. Sincero sila sa kanilang gawain, sa kanilang paniniwala. Yun lamang yung tatanggapin ni Allah. Ano pa yung pangapat? Al-inqiyad. Ibig sabihin ng al-inqiyad, yung pagsunod. Sundin natin ano yung ipinagutos ng la ilaha illallah. Ano yung ipinagbawal ng la ilaha illallah. Ay atin itong iwasan dahil part yun ng ating pagiging Muslim. Part yun ng ating pagtauhid kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Panglima. As-sidq. Ano yung as-sidq? O yung pagiging honest. Yung pagiging honest natin sa pagbigkas dito. Walang halong kasinungalingan. Ano pa? Ika-6. Al-qabul, yung pagtalima nito. Okay, may kwan ngayon. May tawag nito. Ano daw may mas'ala? Ano yung pinagkaiba ng al-inqiyad at yung qabul? Ano yung pinagkaiba ng al-inqiyad wal qabul? Sabi ng pilosopo, ustad, yung pinagkaiba dyan yung spelling at yung pagbasa. O totoo, isa yun kung pilosopo ka. Pero yung totoo talaga na pinagkaiba dyan, yung tinatawag kasi na qabul, yung pagtalima nito, yung gawain niya ng puso. Ibig sabihin, tanggap na tanggap po ang katuruan nila ilaha illallah sa puso mo. Al-inqiyad, yung pagsabuhay nito, gawain ng katawan. Meaning, ano man yung mga gawaing pangkatawan na inuutos ng la ilaha illallah sa atin, yun ang tinatawag na inqiyad. Kaya yung qabul at inqiyad, kadalasan yung mga ulama natin,
nag-i-explain nito, same meaning na. Yung same na yung meaning nun. Pero, yung pinagkaiba pala yun. Yung kabul, pagtanggap nito, gawain niya ng puso. Tanggap mo yung mensahe ng la ilaha illallah. Then al-inqiyad, yung pagsabuhay nito, pangkatawan. Ano yung gawain na pinag-utos ng la ilaha illallah ay itong gagawin, isa sa buhay, i-practice mo. Then, pangpito, al-mahabba, yung pagmahal nito. Yung pagmahal sa la ilaha illallah, ang pagmahal sa kahulugan at katuruan nito, at yung pagkainis sa anumang ipinagbabawal nito. So once ang tao, andyan sa kanya yung pitong kondisyon ng la ilaha illallah na yan, yun. O sa kwan pa, sa kagan pa, yasugat, na kwan niya, na-hit niya yung target. Kasi may katanungan dun sa amin, Ustad, nakatira ako sa may doon sa community namin, may Christian, hindi Muslim, pero siya lang yung Christian sa Muslim community. So dahil sa tagal na doon magtira, marami na siyang mga gawain o yung para na-adapt niya mula sa mga tao na nasa paligid niya. Kaya nga yung Christian na yon, hindi siya nag-Muslim, pero kapag nasasaktan siya, ano yung sasabihin niya? La ilaha illallah. Hindi, la ilaha illallah talaga. Kasi yun yung naririnig niya sa paligid niya. Yung mga Muslim sa paligid niya. Nakabangga siya, la ilaha illallah. Nagka-problema siya, la ilaha illallah. Nakahapak siya ng itats, la ilaha illallah. So ang tanong ngayon, Muslim na ba yun? Hindi. Kasi ang tanong, nakuha niya ba yung unang kondisyon ng la ilaha illallah, which is yung kaalaman? Gets niya ba ang la ilaha illallah? Kasi sinasabi niya lang yung hindi taos-puso, wala yung ikhlas. Nasabi niya lang yung dahil bilang ekspresyon. Nag-gets niyo? So, ang la ilaha illallah, sabi ni Wahab ibn Munabbih, rahimahullah, kung hindi ako nagkakamali, isa itong tabi'in. Sabi niya, ang la ilaha illallah ay para siyang susi. Susi ba? Yung susi may mga ngipin. Yung mga ngipin na iyon, yun yung pitong kondisyon ng la ilaha illallah. At yung susing iyon, which is ang la ilaha illallah, yun yung susi ng paraiso. Na once hindi matugma yung ngipin ng susi mo, di ka talaga makapasok sa paraiso. Pero kung andun yung pitong iyon, mabubuksan mo yung paraiso ng Allah Ta'ala at makakapasok ka doon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad, nagwika siya, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad, sumasaksi ako na wala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban na lamang kay Allah. At sumasaksi rin ako na ako ang sugo ni Allah. Walang sino man na alipin yung uuwi kay Allah, o sino man na alipin yung mamamatay, babalik siya kay Allah, na walang pagdadalawang isip o ano pa yung dalawang isip sa iba? Walang pag-aalinlangan siya sa bagay na iyon maliban na lamang na makakapasok siya sa paraiso. So kailangan sure tayo. Wag nating haluan ng pagdadalawang isip, pag-aalinlangan yung pananampalataya natin sa la ilaha illallah, sa kaisahan ni Allah, lalo't lalo na sa pagsamba sa Kanya. Then mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang maana ng la ilaha illallah o yung ibig sabihin nito ay la ma'buda bihaqqin illallah. Wala nang sinasamba na karapat dapat sambahin maliban na lamang kay Allah. Ito ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. Walang Diyos-Diyosan na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Bakit nasabi natin, bakit ganun yung pagka-define ng ating mga ulama? Kasi may mga Diyos-Diyosan rin na sinasamba pero hindi sila karapat dapat sambahin. Si Jesucristo o si Propeta Isa alayhi salam na dinadakila ng mga Kristiyano na siya daw ay anak ng Panginoon o siya daw mismo ang Panginoon. Sinasamba sila ng mga Kristiyano. Ang tanong ngayon, yung pagkasamba sa Kanya, deserve niya ba yun? Hindi. Kasi yun yung ibig sabihin ng bihaqqin illallah. La ma'buda, wala ng Diyos bihaqqin
na karapat-dapat sambahin kasi may mga Diyos-Diyosan ngayon na sinasamba pero di sila karapat-dapat doon. Maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So anong ibig sabihin? Bilang tayo na mga Muslim na nagsasabi ng la ilaha illallah, wala ng ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, naniniwala tayo na anuman na mga Diyos-Diyosang iba pa kay Allah, anumang mga Panginoon na sinasamba maliban pa kay Allah, naniniwala tayo na yung mga Diyos-Diyosan na yan ay hindi totoong Diyos at hindi sila karapat-dapat sambahin. So kagaya ng mga Christian dun sa atin sa Pilipinas, yung mga nagsasamba kay Jesucristo bilang Panginoon, naniniwala tayo na si Jesucristo hindi Panginoon. Hindi siya karapat-dapat sambahin kasi naniniwala tayo na yung pagsamba ay para lamang kay Allah at wala na hindi na para sa iba. Ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yun ay dahil si Allah siya lamang yung totoo. Siya lamang yung totoo kasi isa sa mga pangalan ni Allah al-haq. Isa sa mga asma'ul husna, mga pangalan ni Allah, al-haqqu. Ibig sabihin ng al-haq ay ang totoo. Ibig sabihin siya lamang na Allah yung totoong Panginoon. Siya lamang yung karapat-dapat sambahin. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. At ano pa man yung mga hinihingian, sinasamba ng ibang tao maliban pa kay Allah, batil, kabaliktaran ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi sila totoong Panginoon. Hindi sila karapat-dapat sambahin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang nagsasabi ng la ilaha illallah, iwasan natin yung makagawa tayo ng anumang gawaing pagsamba na magagawa natin ito sa iba pa kay Allah. Itong tinatawag na shirk. Yung pagtatambal kay Allah, ito na yung pinakamalaking kasalanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung gagawa tayo ng anumang pagsamba sa iba pa kay Allah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibada. Yung pananalangin, isa itong gawaing pagsamba, isa itong ibada. Na once ang isang gawain ay ibada, hindi yan pwede gawin ng tao maliban kay Allah lamang. So ano yung hatol ng Islam sa mga taong humihingi sa mga patay na, humihingi sa mga ibang Diyos-Diyosan pa kay Allah, humihingi sa mga malalaking bato, malalaking kahoy, humihingi sa mga satanas, humihingi sa mga engkanto. In short, ano yung hatol sa kanila na humihingi sa iba pa kay Allah? Na useless yung kanilang pagla ilaha illallah. Na useless nila yung pagsabi nila ng la ilaha illallah. Maraming mga Muslim na ganyan ngayon dun sa Pilipinas. Humihingi sa mga patay, pumupunta sa mga libingan, naghihingi sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. May nangyari pa dun sa amin. O kay umpo, tabangi paning kan mo anakon na kasakit-sakit daw ada pagkadyaw. Na. So yun, humihingi dun sa kanyang lolo na namatay na. Humihingi sila sa patay na walang kakayahan. Iniwan nila yung Allah. Bumunta sila sa patay, iniwan nila yung buhay na hindi namamatay. Tingnan nyo yung tauhid. Yung tauhid, kaisahan ni Allah, tinuro tayo na doon tayo dumiretso sa buhay na hindi namamatay. Si Jesucristo, namatay o hindi? According sa paniniwala ng mga Kristiyano. Namatay. Pinako nga sa krus eh. Bakit ka pupunta sa namatay, iiwan mo yung buhay na hindi namamatay? Di ba? Yan yung tauhid, yun yung kaisahan ni Allah. So doon tayo humingi kay Allah. Kaya nga sabi ni Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sabi ng Allah Ta'ala, at nagsabi ang inyong Panginoon, humingi kayo sa akin dahil sasagutin ko ang inyong mga hiling. Then sabi ni Allah, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yung mga taong sumasamba, humihiling pa sa iba pa kay Allah. Name it. Sabihin mo na sino yung hinihingian mo. Si Maria, si Santo ganyan, Santa ganyan. Yung mga hinihingian nyo, sabi ni Allah na iba pa kay Allah, ma yamlikuna min qitmir. Di nila kaya gumawa kahit yung kitmir lang. Ano yung kitmir? Sino yung nakakain na sa inyo ng dates? Yung tamar. Nakakain na kayo no lahat
ng tamar. Nakita mo yung liso ng tamar, yung seed niya. Di ba mayroong parang manipis na, yung ganon, na balat? Yung manipis na balat, yun yung kitmir. Sabi ni Allah, yung hinihingian nyo na iba pa sa akin, kahit yun di nila kaya gawin. Na ano pang sabi ni Allah? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kung humingi kayo sa kanila, hindi nila maririnig ang mga panalangin. Walau sami'u mastajabu lakum. Kung marinig man, sige, palagay natin, narinig nila yung mga panalangin ninyo. Walau sami'u mastajabu lakum. At kung marinig man nila ang inyong mga panalangin, hindi nila ito kayang sagutin para sa inyo. Hindi nila ito kaya ibigay sa inyo. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. At sa araw ng paghuhukom, itatanggi nila ang inyong pagpanalangin at pagsamba sa kanila. Allahu Akbar. Itatanggi nila. Kaya sa araw ng paghuhukom, itatanggi ni Jesus ang mga taong sumasamba sa kanya. Anong sinabi ni Allah sa Quran patungkol sa issue na yan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. At alalahanin mo Muhammad, nung magsasabi ang iyong Panginoon kay Jesus na anak ni Maria, o Jesus na anak ni Maria, totoo ba na ikaw ay nagsabi sa mga tao na gawin mo ako, ibig sabihin si Jesus, gawin mo ako at ang aking ina na dalawang Panginoon maliban pa kay Allah? Anong sasabihin ni Jesus? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Wala akong karapatan magsabi sa bagay na wala akong karapatan dyan. Hindi ako nagsabi dyan, ya Allah. So yun mga kapatid, mismo itatanggi. Kahit sa Biblia nakalagay yan. Nakalagay yan sa Biblia nila na itatanggi ni Jesus yung mga taong sumasamba sa kanya sa araw ng paghuhukom. So yun mga kapatid, mapalad tayo dahil napadpad tayo sa relihiyon na sumasamba sa tunay na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa pananampalataya, may mga taong na sabi nila, humihingi kami, doon man si Allah man yung sinasamba namin. Si Allah man yung Panginoon na kinikilala namin. Pero gusto namin gumawa ng tinatawag na wasila. Ano yung wasila? Tigpamagitan. Yung ginagawa ng mga Kristan, lalo na yung mga Katolik, yung mga saint nila. Ano yan? Saint James. Ano yung sinasabi nila after doon? Pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Sabi pa ni Rodrigo, ano yun? Santo, sino yun? Pray for us. Yun yung tinatawag na wasila. Yung gagawin nila yung mga patay na, yung mga namatay na tigpamagitan nila kay Allah. Instead, mananalangin sila diretso kay Allah sa Panginoon, hindi sila didiretso doon. Lalapit sila doon sa mga namatay na. Doon sila hihingi. Yung paghingi nila, example, namatay na si Ibrahim, wag naman sana kasi single pa ito. Kawawa. So, yun nga, sabi, example, at ang taong musyrik nagtatambal kay Allah. Ano yung mentalidad niya? Yung mentalidad niya, sabi niya sa sarili niya, makasalanan akong tao. Low class ako na tao. Marumi akong tao. Kung didiretso ako kay Allah, hindi ako papansinin ni Allah. So lalapit ako dun sa mga namatay na. Yung parang mga nung buhay pa sila, nag-iibada sila sa Allahu Ta'ala na mabuti. Sumasamba sila. Kasi yung mga taong yun ngayon, ay malapit na sila dun kay Allah. Kung lalapit ako sa kanila, mas lalakas yung dua ko dun kay Allah. Puntahan ko yung libingan ni Ibrahim. Si Ibrahim, mashallah, nung buhay pa siya. Di na lang sabihin. So, yun. So, sabi niya, O Ibrahim, ipanalangin mo nga doon kay Allah na dumami yung pera ko. Ayaw niya magsabi na, Ya Allah, bigyan mo ako ng pera. Pero magsabi siya, O Ibrahim, magdua ka kay Allah doon na damihan niya yung pera ko. Yun yung tinatawag na wasila, yung tigpamagitan. Ang Allah ay hindi nangangailangan dyan. Yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
at yung mga taong gumawa sila ng mga tigpamagitan nila maliban pa kay Allah. Yung gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan nila maliban pa kay Allah. Yung gumawa sila ng mga tigpamagitan nila. Ano yung rason nila? Ano yung alibay nila? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Di man namin sila sinasamba, pero lumalapit kami sa kanila upang sila yung magpalapit sa amin kay Allah. Yan yung mentalidad ng mga Katolik doon sa atin. Bakit may mga santo at santa yan sila? Kasi sila yung tigpamagitan nila doon sa Panginoon. Upang mas yung mailapit sila lalo daw doon sa Panginoon at lalo na yung mga panalangin nila. Sa Islam ay hindi tayo tumatanggap ng ganyang paniniwala. Na yun yung alibay nila. Ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala about sa mga taong yun? Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Allah, hahatulan niya, huhukumin niya sa araw ng paghukom kung ano man yung hindi nila pinagkaunawaan. Katotohanan si Allah, hindi niya gagabayan ang taong rebelde sa Kanya, hindi mananampalataya sa Kanya at the same time, sinungaling. Ibig sabihin yung paghingi sa iba pa kay Allah sa pangangatarungan na ginawa lamang ito na tigpamagitan daw between sa atin at kay Allah, isa itong kasinungalingan. Kung sasamba tayo, hihingi tayo, ano ba yung nagbabawal sa atin na dumiritso magsabi, Ya Allah? Ano yung naghahadlang sa atin na humingi diretso kay Allah? Wala. Yun mga kapatid, ang taong nagsasabi ng La ilaha illallah, lahat ng kanyang pagsamba, dinidiretso niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong La ilaha illallah, ulitin ko, hindi ito salita lamang na binibigkas. Salita ito na pinaniniwalaan ng puso. Ito ay pinaniniwalaan ng puso, aside sa binibigkas ng ating mga bibig, at isinasabuhay ito. So yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang masasabi ko lamang patungkol sa La ilaha illallah. Ngayon, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ang sugo ni Allah. Gets nyo ba? Nag-gets nyo na ba yan? Nag-gets nyo na ba yan? Naintindihan nyo na ba yan? So yun, ngayon na naman yung pag-uusapan natin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ano pala yung ibig sabihin ng Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Okay. Okay. So ang Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sumasaksi tayo na wala na si Muhammad siya ang sugo ni Allah. Naniniwala tayo na si Allah ay si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah. Isa doon ay ang ibig sabihin noon, al-i'tiqadul jazimu bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badullaha illa bima syara'. So yun mga kapatid, bilang mga taong naniniwala at nananampalataya na si Muhammad ay sugo ni Allah, may apat tayong bagay na kailangan natin maisabuhay sa ating sarili. Kahit pa ilang beses ka magsabi ng Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kung rebelde ka sa apat na bagay na ito, hindi mo rin mapapakinabangan ang pagbigkas ng salitang ito. Una, ta'atuhu fima amar. Gawin yung sundin natin kung anuman ang pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang mga taong nagsasabi na si Muhammad ang sugo ni Allah, kabilang sa obligasyon natin, sundin natin yung pinag-uutos niya. May mga Muslim ngayon nagsasabi na Muslim sila pero di naman nila sinusunod yung kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung una. Pangalawa, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. At pangalawa ay iwasan natin kung anuman ang kanyang ipinagbabawal. May mga tao ngayon nagsasabi na si Muhammad ang sugo ni Allah, pero kung ano pa man yung ipinagbabawal ng propeta, yun pa yung kanyang ginagawa. Nagisin nyo? Then pangatlo, watasdiquhu fima akhbar. Yung paniniwala sa anumang mga bagay na ipinaabot niya sa atin. Kasi may mga tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na kahit pa nagkiklaim sila na Muslim sila,
Hindi sila naniniwala sa mga bagay-bagay na sinabi ng propeta kasi sabi nila, imposible yan mangyari. Kagaya nung nangyari sa time ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-night journey siya from Makkah to Palestine, Palestine to Paraiso, then pababa na naman sa Palestine, then Palestine pa Makkah. At nangyari lang yun sa loob ng isang gabi lamang. Sabi na wala pa namang eroplano sa time na yun, imposible yan mangyari. Na kung itong tinatawag na pananampalataya, it is more on about mga bagay na natatago. Yan yung ilagay natin sa puso't isipan natin. Itong tinatawag na pananampalataya, it's more about faith, paniniwala. It's more about faith, hindi mga bagay na nakikita. May mga bagay kasi na medyo hindi matanggap ng mga utak natin. Kasi yung bagay na yan ay hindi sakop ng ating utak, hindi kaya abutin ng ating utak. Ang role natin ay paniwalaan natin kung ano man yung ipinaabot sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano man yan. Paniwalaan natin kasi ang propeta Muhammad, naniniwala tayo na siya ay hindi kailanman nagsisinungaling. Hindi sinungaling ang propeta Muhammad. Kung magsabi man siya na nangyari ito sa akin kahapon, ganito, ganyan, maniwala tayo kahit hindi natin nakita o narinig or hindi kaya abutin ng ating pag-iisip. Or kung magsabi man ngayon yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating yung panahon na mangyayari itong ganito-ganito na mga bagay, paniwalaan natin kasi siya ay hindi nagsasalita ng kasinungalingan. Sabi ng Allah Ta'ala yung about sa propeta Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ang propeta Muhammad ay hindi yan nagsasalita. Hindi yan nagsasalita ng kanya lang mga salita. Yung naiisip na lang niya, magsasabi sa hindi. In huwa illa wahyu yuha. Ano man yung sinasabi ng propeta Muhammad, yun ay revelasyon sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. At pang-apat, wa alla yu'badullaha illa bima syara. Huwag natin sambahin si Allah maliban na lamang sa pamamaraan ng propeta Muhammad. Bakit tayo nilikha ni Allah? Sabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala na akong ibang pakay sa paglikha sa mga engkanto at mga tao, maliban na lamang na sambahin nila ako na Allah, ako lamang yung sambahin nila, di na sila magsamba sa iba pa. Ngayon yung tanong, paano natin sasambahin si Allah? Ano yung pattern? Sino yung gagayahin natin? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano niya ginawa ang anumang pagsamba? Yun rin ang susundin natin. Kasi nagsabi si Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ang propeta Muhammad ay siya yung uswatun hasana, pinakamagandang, pinaka-the best na modelo sa lahat. Kahit nga yung paghahanap buhay, pagpapamilya, pinaka-the best na example ang propeta Muhammad. How much more sa pagsamba kay Allah. Siya yung dapat nating gawing modelo, yung susundin natin yung kanyang pamamaraan. May mga tao ngayon na nagsasabi na si Muhammad daw yung alipin ni Allah, pero yung pamamaraan ng kanilang pagsamba kay Allah hindi naaayon sa katuruan ng propeta. Yung mga gumagawa ng bid'ah, yung gumagawa ng mga innovations, makabagong pamamaraan ng pagsamba kay Allah, makabagong pamamaraan ng sa buhay ng Islam na hindi itinuro ng propeta Muhammad, hindi itinuro ng kanyang mga sahaba. Noong mga nakaraan lamang ng mga linggo, ilang mga Muslim sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, all around the world, nag-celebrate sila ng kapanganakan o birthday ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung katarungan nila, pagmamahal man daw ito sa propeta Muhammad. Ang tanong ngayon, itinuro ba yan sa atin ng propeta na kapag darating ang kaarawan ko ay magdiwang kayo ng yung birthday ko? Hindi nga yan itinuro. Sabi nga ni Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabi ng Allah Ta'ala, magsabi ka Muhammad, kung totoo talaga na mahal nila ang Allah, sumunod sila sa akin na propeta Muhammad dahil mamahalin rin sila ni Allah at patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal sa propeta nasa pagsunod sa kanyang mga pamamaraan sa buhay ng Islam. No need na natin gumawa ng mga makabagong pamamaraan ng ibada, pagsamba kay Allah upang ma-express lamang natin yung pagmamahal natin sa relihiyong ito at sa
tawag nito sa Propeta Muhammad. Sabi pa nga ng ating mga ulama, ang ating relihiyon ay napakasimple. Napakadali, napakasimple ng ating relihiyon. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ittabi' la tabtadi'. O sabi ng mga sahaba ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad, ittabi' la tabtadi'. Sumunod ka lamang, huwag kang maggawa ng makabagong pamamaraan mo. Yun lang, napakasimple ng Islam. Gusto mo sumamba kay Allah? Sabi ng Propeta Muhammad, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo, magsamba kayo ng kagaya ng pagsamba ko. Pagdating sa pagwudu, paghuhugas upang magsala, sabi ng propeta, man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Sino ba yung magwuwudu sa inyo kagaya ng pagwudu ko? Pagdating naman sa pag-hajj at umrah, ayong kung sino man yung mag-hajj sa inyo, ay yung mag-umrah ngayon October 2, sino man yung gusto doon, sabi ng Propeta Muhammad, khudu anni manasikakum. Gayahin ninyo sa akin yung mga ritual ninyo, yung pag-hajj at umrah nyo. Gayahin nyo ako. Pagdating sa pagpapalaganap ng Islam, sabi ng Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Magsabi ka Muhammad, ito ang aking landas. Ito ang aking pamamaraan. Nagpapalaganap ako ng relihiyon ni Allah. Humihikayat ako papunta kay Allah ala basiratin ng may kaalaman. Hindi pwede yung magpapalaganap tayo ng Islam nang wala tayong kaalaman sa Islam, wala tayong pinag-aralan. Then pagdating sa akida o doktrina, sabi ng Allah Ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. O Muhammad, kung maniwala man sila ng kagaya ng pinaniniwalaan mo, nagabayan na sila sa matuwid na landas. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yun lamang yung maipapaabot ko sa inyo ngayon sa hapon na ito. Dalangin natin sa Allah Ta'ala na mapakinabangan natin ang lahat ng ating mga narinig. So kahit kakaunti lang ata na oras, Sheikh, kung may katanungan mo yung mga brothers ay sasagutin natin. Mga 3 katanungan o 5. So kung may mga katanungan man kayo, so pwede po kayo magtanong. Bismillah. Tanong na kayo habang may ano pa. Yung may katanungan dyan. Yung may gusto mga katanungan, magtanong na kayo habang nandito ang ating share. Inshallah, sagot. May gusto kayong malaman. Kahit dito sa topic, kung kaya naman sagutin ng ating check, inshallah. Ganda yung lumakap kahapon. Si Bro Adam. Bro Adam. Okay, baka may mga katanungan kayo. May katanungan ka. Wala ko. So, kung base ang mga usap nila, pumada. Wala. Pusa na siya. May dalawa po ba? Bakit na po yung pagkain natin? Brother, halika muna dito, brother. Brother, Adam. Brother Adam. Kailangan mo mga kapatid, si Brother Jan. Si Brother Jan Paduena ay Laguna or Cavite. Tubong Cavite po. At siya yumakap noong 24 Huwebes ng gabi. Hindi ako makakamali. So Wednesday ba? Wednesday ng gabi po. So mga kapatid, welcome po natin ang ating kapatid na kung saan ay alhamdulillah ginabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa din na ito sa pananampalatayang Islam. At ang pangalan niyang napili ay Adam. So ito yung ating bagong kapatid ngayon. So brother, pakilala ka nga sa kanila. Taga saan ka? Ilan yung asawa? So, para malaman namin kung may asawa ka po. Tapos anong trabaho mo dito? Assalamualaikum. Salam. My name is John Abuena. I'm currently working as a CEO assistant dito sa Gulf Packaging. Dito lang sa may Daharan, sa may Abdullah Fuad Tower. And
one year and eight months na ako dito sa Saudi. Pero sa Jubail, nag-work ako for 7 years. So I just came back like last year lang. So pero yung goal ko to become a Muslim, it's been a long time plan para mag-convert because I've been seeing the discipline of the Muslim people, kung gaano ka focus and kung gaano ka discipline sila when it comes to praying. Although I have my personal relationship with God, pero yung gusto kong ma-experience yung practice ng praying ng Islam. So yun, I'm from Bacoor, Cavite. And so yeah, and I'm very happy and overwhelmed actually sa pag-welcome ng mga Muslim brothers natin, not only here but also dun sa office namin when the news came out na nag-convert na ako as a Muslim. Yung mga Saudi brothers natin, mga Islam brothers natin, na all nationalities, they are very welcoming. So very nakaka-amaze yung pag-welcome nila sa akin. So yun lang. And thank you. Shukran. Afwan po. So mga kapatid, kung mapapansin po natin, ang ating kapatid ay nung nagulat nga kami ni Sheikh Joe nung sinabi niya na assistant siya ng CEO dyan sa pinagtatrabahuan niya. So amazing nga na inaral niya muna ang relihiyong Islam kasi itong mga ganito po, professional na tao, talagang binubusisi o inaalam ang katuruan ng pananampalataya natin. At alhamdulillah, ito yung mainam sa kanya dahil inalam niya muna kung ano ang aral ng pananampalatayang ito. So welcome brother. Ano natin si brother? Welcome natin. Thank you.